religione questa vita. So wala ng religion, ibig sabihin, wala ng pagkatakot sa Diyos. Ng pagkatakot sa Diyos. So yung takot sa Diyos, mula kanino? O ibig sabihin, hindi lang ito pang-external. Talagang kalooban. So ang panawagan ay ang religion po ay hindi Hindi ako pang-external. Hindi lang rito makasipag-sapatos. ito. Rito, ibig sabihin yung aktibidades, mga programa, mga selebrasyon, na panglabas lamang. Kundi, ano ang iyong kalooban? Basta santan, di yung santan. Kasi ang tanong dito, ang religion ba ay pangkalooban? Ibig sabihin, galing ba sa kaloob? Okay. Kaloob ba ito ng Diyos? Yes po. Kaloob ng Diyos ito. Dahil kaloob ng Diyos ito, Papunta pa lang hindi dito. ito panglabas lamang. Papunta pa lang. Kundi panawagan ito sa pagbagong anyo, pagbagong ugali, pagbagong asal, sa mula talaga Sa labas, hindi ito ako susunduin yun. religion. Okay. Ngayon, isingit natin ha. I-insert natin. I-insert natin yung sinabing salitang religyoso masyado o religyoso man yan, pero hindi tunay na pagka-religyoso. Kasi ganun ang asal, ganun pa rin ang ugali. Religyoso nga. Ganun ang asal, ganun ang ugali. Ibig sabihin po, totoo na sana ang salitang religyoso. Pero hindi lang binagaw ang asal at pag-ugali. Ibig sabihin, hindi po na, anong tawag doon? Hindi na napapalamliman ang ibig sabihin ng religion. Ang religion po ay hindi lang pang-ibabaw o pang-external use only, kundi ay kalooban ng Diyos ay para sa kalooban sa sarili na kapakanan, sa sariling inside po, hindi from outside lamang. So kaya nga yun ang gamit ng religion, ang pagkatakot sa Diyos. Matakot ba tayo sa Diyos kasi nakita natin? Hindi. Hindi tayo nakatakot sa Diyos kasi hindi natin nakikita? Hindi rin. Natakot tayo sa Diyos kasi mula sa ating kalooban, regalo ng Diyos iyan na magkaroon tayong panampalataya, tiwala, at nakakataas na mga yung kapangyarihan niya, kabutihan niya, nakakataas na kagahigit ito. Kaya nga mayroon tayong takot sa Diyos, mayroon tayong paggalang, mayroon tayong pagsamba. Kaya nga ang religiyon na sumasamba na tunay, ay yun ang tunay na religiyon. Pag sinabing religiyon na relihiyoso lamang, panglabas lamang, ay hindi yan tunay na religiyon. Okay po? So yun ang panawagan dito, nga relihiyoso nga, pero hindi naman totoo sa kanyang asal, ugali ayon sa religiyon ng kanyang pinaniwalaan. So parang inatake dito ang religiyon na iyong sinasalihan. So sa madaling sabi, hindi sana mali ang pagiging Katoliko o Kristiyano, ang mali lamang ang bawat isa na hindi po tumutugon kung ano talaga ang tunay na religiyon mula sa kailaliman po, kalooban, kasi kaloob ng Diyos. Okay? Hindi for external use only. Kaya kung ano mang mahaba nga dasal, kung ano mang pinapakita sa labas, Ay, mama! tunay nga iyan, okay lang iyan. Makita natin, okay lang iyan. Tanong, ang tao na yan nagdala ng mayroon siyang religiyon. Dito na ako. Okay na ba ang kanyang asal? Okay na ba ang kanyang kabaitan, kabutihan? Okay pala eh. Siyang tumutupad sa tunay na religion. Pag hindi, minali niya ang pamumuhay ng religion na iyan. Okay po? Ay, So kaya nga, kinukorek ni Jesus dito. Okay, the external use of religion at hindi lang external. Kaya nga, wala ng intensyon na maabot ito sa Diyos. Okay, yung number 2. Ang religion po ay mula sa Diyos. Ibalik ito sa Diyos. Okay? Ay wala ng intensyon na maabot ito sa Diyos. Kasi kasariling karangalan, babalik na siya lang pupurihan. Hindi na po ang Diyos. Okay? Bakit ka nagbigay ng surplus? Okay? Kasi ang surplus, nagpapatunay lang iyan. Surplus ibig sabihin sobra-sobra. Okay. Nagpapatunay lang iyan na hindi mo na kailangan. Kaya surplus eh. Ngayon, kasi surplus ang binibigay, diba, Green Gate? may kaakibat ba yung sakit? Sakit ng loob phase sa 100. pagbigay. May kaakibat ba yung sakripisyo? Sakripisyo no, sa pagbigay. Pag wala, surplus na nga, magaan lang sa'yo kasi mayroon ka at sobra iyan at hindi yan para sa Diyos. Okay? Hindi para sa Diyos. Kasi ang hinihingi ng Diyos, sakripisyo. Ang hinihingi ng Diyos, may
at least mayroon kang tinanggal sa iyo, ngayon naalay mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Mayroong sakit, hindi yung sakit ng loob, kundi bukal pa rin sa loob, mayroong karga ng sinasabing pag-alay, sakripisyo, alang-alang sa Diyos at saka sa kapwa. Pero kung wala, pagaan lang sa'yo, surplus kasi, sobra kasi. So, hindi yun mapaparating sa sinasabing Diyos na bumabalik ang iyong pag-aalay. Okay po? Yan ang mga correction dito po, yung sinasabing religion. So, pwede yan, totoo yung religyoso. Ang tunay na totoong religyoso, ayon sa asal, kaugalian, ay naaayon na sa kanyang religion. Okay po? So, para yung religion na yan may sama at masabi natin na yung religion na yan ay tama. Pag hindi yan tama na religion, ibig bang sabihin kasi hindi tama ang iyong asal at gawa ayon sa iyong religion, hindi na tama ang religion? Depende din sa religion. Ang religion na yan ay hudas talagang religion, ibig sabihin pang-demonyong religion, ay hindi yan tama. Okay, unang-una, tandaan natin na Kristiyano nga religion ba yan? Katoliko nga religion ba yan? Okay, so tama na tayo dyan. Kailangan lang na may sa buhay kung ano ang tinuturo sa loob. Okay, at pangkaloob talaga, hindi yung pangibabaw lamang. So, number 2, yung sinasabi nating babalik sa Diyos. Hindi yung, anong tawag doon? Manatili na lang sa balik sa karangalan at paparalahan tayo, hindi naabot sa Diyos na. Tawag doon. Diyos na parangalan, Diyos na sambahan. Okay, ano pa ang anong learning natin dito? Oh, okay. Okay, ano ba? Okay, ano pa ang learning natin dito? Narinig po ba? Narinig pa? Kasi inulit-ulit ko lang ito para maging buo po. Opo bro. Okay. So, ano pang number 3? Ang number 3, so mula sa kalooban, balik sa Diyos na hantong talaga sa Diyos, hindi yung manatili lamang sa pagpaparangal sa sarili. Number 3, yung number 3, kasi babalik siya sa Diyos, yung naayon din sa pangangailangan, hindi lang sa pagresponde. Ang religion po ay hindi lang pagresponde sa anumang hustisya. Ang hustisya po, makatarungan, yes po, at totoo yan, may katotohanan ang hustisya. Ibig sabihin, anong kailangan mo, bibigyan natin sa kanyang pangangailangan. Anong kailangan niya o anong ang bawat isa ay nangailangan ng bibigyan natin kasi hustisya yan. Ang hustisya na hustisya lamang, dyan lang tayo, justice lang. Pero wala siyang awa. Okay, wala siyang awa. So, ibig sabihin, babe, ano ba? Halimbawa, kung nagtrabaho tayo, lahat regular, okay, regulate, mayroon kang lahat, binabayaran ka sa husto, tama. O sa parte ng amo, no? Binabayaran ka kasi ayaw ng amo na, anong tawag doon? Yung malupit, ang tawag doon, o samantalahan ang trabaho ng isang worker na maayos naman. So, ibig sabihin, hustisya lang po. Pero kakaiba yung sinasabing awa. Yung awa po, yung ibig sabihin na may dagdag na mapagbigay. Okay? Kasi ang awa, it is not anymore na bibigyan ka sa anong tawag, karapat-dapat sa iyo. Ang awa po ay more than that. Ibig sabihin, mayroon ng kasamang anong tawag doon, yung mapagbigay na wala ng akusa at wala ng sukatan. Okay, yan po. Ang hustisya kasi, ang hustisya kasi ay may sukat pa. Bibigyan kita kasi kailangan mo at mayroon ako. I-responde ko. Okay? Pero walang dagdag na awa. Yung awa po ay nakakahigit pa. Ibig sabihin, nagbigay ako sa iyo kasi hindi lang sa kailangan mo, kahit na sobra-sobra. Kasi mapagbigay talaga ako. Ganun po ang Diyos. Hindi lang niresponde tayo, binibigyan ng Diyos sa hustisya, kundi pati na hanggang sa awa. Na ang Diyos to ay maawain sa atin ay sobra-sobra na nga. Ang tawag doon, abundansya. Masagana. Pag sinabing abundansya, masagana, higit pa sa iyong pangangailangan, higit pa sa hustisya, ibig sabihin, sukatan sa pangangailangan, higit pa.
So, importante yan. Na ang sagot ng sinabing mawain, titingnan mo na, uy, mayroon akong abundansya, mayroon akong masagan ako. Bakit hindi ko rin i-share ang kasaganaan na yan? Hindi lang sa pagtingin sa kanyang pangailangan, kundi, sige na, bigyan din kitang sobra-sobra rin. So, sobrang-sobra in a sense na dulot o nahubog sa iyong awa. Hindi yung nagpapakitang tao na naman kasi sobra ay walang sakit. Na walang sakit, walang sariling anong tawag doon, hindi parang wala lang, kisinifrega, ibig sabihin walang epekto sa sarili. Bigyan man kita surplus lang yun, sobra, hindi. Ibigyan kita at intention ko talaga na bigyan kitang sobra abundansya kasi talagang pinagtiyagaan ko to, pinagtiisan, plenty din ang natanggap ko sa Diyos, ibalik ko sa Diyos, alang-alang sa iyo kasi naawa ako sa iyo. Ibig sabihin, hindi ko lang niresponde ang pangangailangan mo, kundi yung more than that, nakakahigit po. Ito naman lang kasimple ang ating Ebanghelyo at ganun din ang first reading na pinapalaala ni San Pablo sa kay Timoteo, no? Na talagang alalahanin natin ang lahat na ito na mula sa Diyos po at pagsikapan natin ito, paghirapan at kaya nga sinabi niya doon magpahayag tayo, magbigay tayo ng linaw, kapahayagan ng ating pananampalataya. Kasi mapanahon man o hindi panahon. So, ibig sabihin yung panahon man o hindi panahon, seasons at not in seasons, ibig sabihin, always po, always. Always. Ibig sabihin, may, anong tawag doon, may timing man o walang timing, hindi na yung pinag-usapan yan, kundi always, lagi po, lagi. Okay? Lagi. Na ibahagi mo ang salita ng Diyos. Kasi marami pang hindi naabutan nito. Na ang tunay na religion ay ang pagmamalasakit, hindi lang pagbigay ng hustisya, hindi lang pagbigay ng mga aktibidades, programa, pagsunod nito, kundi yung ang tawag doon, yung sinasabi nga, magsisisi, hindi maninisi. Okay. Magsisisi, hindi maninisi, magbalik loob sa Diyos. Okay? Ganun lang po. Okay? Maraming salamat po. Purihin ng Diyos. Salamat po, Brother Ai, sa inyong magandang paliwanag po para sa ating Ebanghelyo. Mga kapatid, may gusto po kayong itanong sa ating coordinator? Hello? Bro, ang atin pong mga kapatid ay ayaw po magsipagtanong. Siguro po'y nahihiya. Nahihiya. Okay lang. Okay lang mahiya. Okay lang mahiya kasi ganun din ako Mahiya naman ako. Ayan. Pero pwede naman magtaas ang kamay. Pero Pwede. kung wala kayong tanong, ako na lang ang anong tawag doon, magpalabas ng tanong. Tapos Sige po. mag-participate na lang kayo. Okay po? Ito Okay. na ang unang katanungan. Okay, ito na ang unang katanungan. Mag-participate lang kayo ha. Okay. Dahil may mga sunod-sunod na mga virtues natin yung justisya, katotohanan lamang, imbis nga external, mula sa kalooban, yung mga virtues yan, practice natin yan. Dahil sa ating tunay o totoong religion. So, yun ang premise, yun ang kasi panguna ko po ang salita. So, ibig sabihin, wala nang halong kunwari. Okay? Pagmamataas, kung ano-ano pa. Okay. Ang tanong, ito na ang tanong mga kapatid. Pag ginawa mo ang tunay na religion, ano ito? Anong epekto ito sa buhay Kristiyano-Katoliko? Sige na po. Anong mag-epekto nito bilang Kristiyano-Katoliko? Tunay na religion ha? Okay po. Sige po, pwede na. Bro, ako Yes po'y may sasabihin din. Ano po? Kasi di ba lahat naman po ng uma-attend ng sa community, palagay nila sila yung may tunay na relihiyon. Sa kanila sila yung tunay. O kung ano yung kanilang kung saan sila dumadalo, para sa kanila, yun ang tama. Ay paano naman po tayong mga nasa ating Catholic Christian religion?
Okay, okay. So, ibig sabihin, tunay din sila. Tunay din tayo, ganun ba? Opo, kasi sa palagay nila, ang kanilang ginagawa, sila yung tama, sila yung kagaya nung mga nakikita ko at naririnig, sabi nila sa akin, nasa tunay na relihiyon ka na, umalis ka pa. Yung kapag naulit ko sa kanila na ako ina-attend din doon, pero ako narito na ngayon sa Katoliko ulit, ang sabi nila, nasa tunay ka na, lumabas ka pa. Yun po ang kanilang sinasabi parati. Pero para sa akin, hindi naman po sa relihiyon tayo nababase. Doon tayo sa ating, kung paano tayo naniniwala sa ating Diyos. Yung pong ating puso ang tinitingnan ng Panginoon, hindi po yung relihiyon na ating sinasaliban. Hindi po yung ating sinasamahan. Mhm. So, yun. Okay. Okay. Tama ka po, yun, tama. Okay, teka muna ha. Mayroon ba kayong narinig dyan? Wala kayong narinig, no? Meron naman po ako naririnig. Ewan ko lang po yung iba kung nakakarinig. Okay. Okay Yun, po, ako narinig ko madalas yan sa aming Lectio Divina every Friday. Walang kabuluhan kung saan tayo religion nakaagay. Pero tayo bilang mga Kristiyano Katoliko, mayroon tayong Roman Catholic religion na sinusundan. Tayong mga Romano Katoliko kasi ang Catholic Church ay may 23 na Catholic churches. Isa lang po tayo dun sa Roman Catholic na religion dahil nandito tayo sa Roma at si Pedro ay bilang siyang pinakapunong natin. Pero madalas naririnig namin ito na wala din ang religion natin ay dapat nasa puso natin kung paano natin ito isinasabuhay. Ano ba naman kung, sige ako ay Katoliko, kung taliwas naman sa katotohanan ang tinuturo. Kaya nga sabi, ay wag tayong maging judgmental. Kung ako ay, for example, ako ay iminulat dun sa Seven Adventist. Ako ay pinanganak na Katoliko, ako ay yan talaga katotohanan. Kunwari lang yon. Ito example natin, Ako ay ipinanganak at binyagan bilang Seven Adventist o bilang ibang sikta, Normal sa pagkagising ko habang lumalaki ako, ang paniniwala ko ay kung anong itinuturo sa akin. Normal po yon. The same thing din na si Brother Ike ipinanganak sa mga bukales, sa kanyang nanay at tatay. Ako ay ipinanganak kay Basilisa at kay Santiago. Mayroong kaming mga tawag nito, may roles. Ang pananampalataya ng aking mga ninuno, sinundan ng aking mga magulang. Ngayon, habang ako ay naglalakbay tungo sa katotohanan at sa paglilingkod sa ating katuruan, ako ay nabubuksan ngayon. But of course, doon sa kung anong sekta sila, denominansya, naririnig ko sekta, denominansya, hindi naman natin siguro kailangan i-judge yung kanilang pananampalataya, kundi i-share natin kung anong pananampalataya natin upang tayo mismo ay magiging tulad, okay, parang may punto sila o parang tama yung kanila. Pero not to the extent na i-judge natin kaagad tulad ng sinabi ni Sister Jenny. Yun ay personal kong sa pakikipag-ayan ko sa iba't ibang din, Iwan ko, i-correct mo ako, Brother Ike, dyan kasi mga kapitbahay ko, from Catholic to Christian, tapos naging Jehovah. Pero idugtog ko lang tong Jehovah. Pero nung namatay ang asawa, alam mo, takot sila sa kandila, takot din sila doon sa cross. Dahil inuutosan ako na kung pwede daw patayin ko yung kandila at pwede ba daw patitanggal ng cross. Sabi ko, kung kayo ay walang pananampalataya sa cross at hindi kayo naniniwala ng kandilang ang aming sinindihang kandila ay siyang tanglaw ni Kristo, ay kayo na magtanggal. Alam niyo po, sa totoo lang, itong mga kapatiran o kapatid din natin dahil kapwa din natin sila alam mo, hindi nila tinanggal at sila din dumadalaw hanggang labas lamang po. Pero ito ay nag-convert into Jehovah kasi itong aking kaibigan ay talagang sabi natin matalik na kaibigan or nagpalipat-lipat ng ibang sikta hanggang sa namatay ngayong asawa na hindi naman lumipat ng So, nandun pa rin yung respeto nila kung ano yung
paniniwala at ninindigan natin bilang Kristiyano, Katoliko. Kung na-convert man sila, para sa akin, no judgment at nawa ay patuloy nilang makita ang katotohanan at ganito rin ang ano po. Pag sinabing socialize housing, hindi naman ito yung mga community na may pera sa laylayan, ano po, medyo nagkaroon lang ng social kuno. Pero sa totoo lang, ang nakapaligid sa amin ay totoong tao. Dahil kung gutom sila, ay totoong gutom. Kung community na tinitirahan sa loob ng more than 30 years dyan sa Dasmariñas dahil kauna-unahan niya kaming subdivision, pero ang tawag doon ay socialized housing. Ano po. So, sabi ko nga, kung ako'y palilipatin sa iba't high-end, no, mas pipiliin ko pa rin yung mga taong nakapaligid sa akin na sila ay totoong tao. Kung nagagalit, hindi galit. Kung masaya, ay masaya. Walang pagkukunwari. Yan ang aking nagisnan at komunidad na walang kaplastikan sa buhay. So siguro ang pagtanggap at pagrespeto kung anong religion sila, kung anong sikta, denominansya sila. Personally, ay yun ang aking pananaw. To respect is a part of our humility as a human Christian, as a believer of Christ. I do believe in Christ. I do believe in everything. No, that God created everything. And the same thing that I see it to my employer 20 years ago. May cancer siya, sabi kong ganyan. Ang tawag sa akin propeta, no? Sabi ko, do you believe in God? Then sabi ko, if you don't, you have to believe. Ay, hanggang ngayon, no? After 20 years na binigyan na siya ng katakot-takot na ay buhay pa naman ng aking employer hanggang ngayon. Glory to God. Siguro respect, personal ko lang yan, hindi ko alam, no? Although mayroon tayong teaching na paunti-unti nating ipinapakita sa kanila na hindi taliwa sa ating sinasabi ang ating ginagawa. Siguro that's one thing. Kaya may na-convert na rin tayong Jehovah. Hindi natin may na-convert ang ating simbahan na Jehovah. Pero simulat sa Paul, ang kanyang mamagulang ay isang Jehovah. So, ang teaching nila ay tayo ay the New Babylon. Ano pang ibig sabihin ng New Babylon? No? Mo rin yan, Brother Ike, paki-discuss mo rin po sa amin, bakit tinawag ang Katoliko na New Babylon? Afterwards, nung kanilang marriage counseling, na hindi nagpapakita ang mga magulang dahil nga tayo nasa loob ng simbahan. Nung after ng binyag, after ng baptism, nag-message na kaagad yung asawa ng dating choir na, ay, salamat po tita, si Charles ay Katoliko na, nabinyagan na po siya, nakatanggap. Glory to God, siguro sa pamamagitan ng ating gawa, hindi sa pamamagitan ng pumuhos ka sa ating pagkawa. Maraming salamat po at ako ay nakikinig at ako'y maliligo. Maraming salamat. Glory to God. Brother ay pakiliwanag at dagdag mo pa. Salamat po, Sister Rose Jean. Brother Al, kayo po ulit. Hindi ko narinig kasi satisfied na kayo sa sagot doon. Hindi ko narinig kasi mayroon kung kinausap na iba. Sige po, satisfied na kayo sa sagot na yon. Kung mayroon pa kayong ibang tanong na related doon, sige nga, ibang tanong na related doon. Sabihin, kung hindi kayo satisfied, mag-follow up po kayo. Sige nga. Kapatid, follow up po kayo. Nasagot ba yon? Nasagot ba yon na walang tunay nasagot na... naman po. Kasi nga para sa akin, kung ikaw Okay. ay mananampalatayang Katoliko Kristiyano at sumasama ka din naman sa mga kaibigan mo na iba din yung kanilang paniniwala, respetuhan na nga lang po. Huwag So, ganito na lang. makikipag-debate, huwag makikipag-away. Ganito na lang mga kapatid. Ganito na lang. May isang tunay na religion, Kristiyano Katoliko. Okay yan. Okay yan. May isang tunay na religion, Kristiyano Katoliko. Ang iba dyan, fake na. Okay? Ibig sabihin, Kristiyano sila. Pero tunay, ano ba? Okay, tanungin natin. Saan ba nag-refer ang tunay? Ang tunay po, saan nag-refer? Tunay ba kasi si Kristo ang nagtayo? Hindi yan tunay kasi isa lang tunay ni Kristo. Amen po. Klaro ito Hindi lahat. Hindi magkasama-sama ang lahat na pareho ang lahat. At tunay yan. Isa lang ang tunay.
Pag ang tunay na pinag-usapan, ang salitang tunay na religion na pinag-usapan, Kristiyano Katoliko, ay yung ang nakapundar si Jesucristo. Ayan po. Pag iba dyan, na lang yan. Bali, hindi po. Facility. Okay. So, yun. Isa lang ang tunay. Pero i-discuss po, ibig sabihin, hindi naman tayo makipagdebate. Sabihin natin, kapatid, makinig ka ba sa paglilinaw? Okay. Anong ibig sabihin ng tunay na religion Kristiyano? Dahil ba ang tunay ay nag-refer sa isang founder nga si Jesucristo o nag-refer sa pinanampalatayaan natin sa Jesucristo? Kakaiba yun, ha? Sumasampalataya ka ba kay Kristo? Kristiyano ka. Okay. Pero hindi yun si Kristo ang founder sa inyong religion. Ay, iba yun. Okay, iba yun. So, depende sa salita o pinag-usapan ang tunay na religion Kristiyano. Okay? Kung nag-repair ang tunay sa sumasampalataya tayo kay Kristo, yes po, nakasentro si Kristo. Pero pag ang tunay ay nag-repair sa founder na si Kristo, ay hindi po. Hindi po. Isa lang po. Okay? Simple as that, no? Ngayon, okay, another nga sagutin natin, okay, sagot na yan patungkol dyan. So, sabi nga sa iba, na hindi naman tayo maligtas sa simbahan o religion. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Panglingla lang iyan. Panglingla lang yan. Ito yung logic, ha? Ito yung lohika. Pag ang religion mo ay totoo, makapagligtas o hindi? Simple as that. No, binaligtad na natin. Hindi totoo na ang religion o simbahan ay hindi makapagligtas. Bakit? Kasi ayon sa totoong religion na tunay na napundar ni Jesucristo, makatulong sa kaligtasan. Makatulong sa kaligtasan. Okay? Daan ng kaligtasan. Si Jesus po, Bro, tanong bro. Okay, sige po. So, kung makakatulong yung reliyon bro sa kaligtasan, hindi kaya pwede nating i-share yun sa mga kapatid natin na nasa iba. Yes. Yun lang bro. Kaya nga, kasi makakatulong, kaya nga linawin. Ngayon, kung gusto lang makinig at maglinaw, pag hindi, manatili silang ignorante. Ang tawag doon, ignorante. Sa ignorante din, may salita ding ignorante nga, formal at saka informal. Ang formal ay talagang ayaw ko nang makinig, ayaw ko nang magpapalawak ng ibang kaalaman. Hindi po, formal iyan. Itinatakwil ang kaayusan ng pagpapaliwanag at yung mga ebidensya. Yun ang mga sinasabing ganon. Pero, pag serving informal, ignorante siya informal. Informal po, gaya ng mga hindi pa nabutan ng media, hindi pa nabutan ng Facebook, hindi pa nabutan ng mga libro, mga nitibo. Okay? Hindi nga kilala, hindi nga alam. Walang problema doon sa informal na kaignorantihan. Ang problema talagang malaki sa ignorante nga, sadyang ayaw ko nang makinig. Yun, mga ganyan. Pero kung mapalawak ka at makinig, ay talagang lilipat ka talaga sa tunay. Nga ang nag-refer ay tunay na founded ni Jesucristo. Founder si Jesucristo. Pag ang tunay na pinag-usapan, lahat ng Kristiyano ay tunay, nakasentro si Kristo, ay ganun lang. Ibig sabihin, lahat-lahat na pareho pala na Kristiyano ay tunay. So, ngayon, pupunta na tayo dyan. Sige nga, kasi tunay naman ang inyong religion, hindi lang si Kristo ang founder. Alin ba talaga? Alin bang pinag-usapan nating tunay? Si Kristo na founder at siyang totoong simbahan. Paano na ba ito? Okay? At the same time, isinasabuhay na ayon ng ating buhay. Okay, hindi mahiwalay, hindi mahiwalay. Ang tunay na religion, founder ni Jesucristo, founded by Jesus Christ, ay isa na sa ayon din ang ating buhay doon. Ay naligtas, nakakatulong. Pag swail tayo, ay pareho pa rin iyan. Ang Diyos po Jesucristo, ang siya pong naglaan nito para sa atin. Pag hindi tayo sumang-ayon sa kanyang katuruan, sa kanyang religion, ay so what?
babalik na naman tayo sa Protestantism. Ang Protestantism po, sinasabi nila, hindi nga talaga makakatulong ang simbahan o ang religion. Ay, hindi yan totoo. Bakit? Kasi lahat ng mga ginagawa natin, umiikot yan, umiiral, na nagkaroon kang religion. Okay. Tandaan natin na, ang salitang religion, religare. Ano yung religare? Ibig sabihin, nagbabound, nagkolega. O, anong nagkolega sa iyo? Ikaw at saka sa Diyos, ang relasyon mo sa Diyos. Religion iyan. O di ba? Ngayon, ang relasyon mo sa Diyos at ikaw, kasi nagbabayan ka doon ka na-connect sa Diyos, kasi religion iyan, hanapin mo na alin ang tunay na Diyos na kikilanin na siya ang founder ng simbahan at yung pupuntahan mo ay talagang siyang naglaan ng simbahan na yan. Pag hindi, ay lahat iyan hindi totoo. Ngayon, Kristiyano nga sila. Claim lang iyan. Pero pag sila yung tunay, isa lang ang tunay. Di ba po? So, Brother Jan, Brother Ike, ibig sabihin po, ang ating relihiyon ay, kasi tayo nga po universal, Hindi tayo papasok. po ay apostolic dahil itinatag ni Jesus Christ yan dahil sa kanyang kasama ng mga apostoles. So, yun po yung tunay. Alis yan, alis. Yes, yung si Jesucristo ang founder, itinatag ni Jesucristo. Kasama po ng mga Ay, alis. apostoles kasi di ba po may mga apostoles yung sinabihan niya na ipahayag ang mabuting balita. Yes, ibig sabihin, pag mahiwalay tayo sa sinasabi ni Kristo na siyang nagtayo at kasama ang mga apostoles, hanggang ngayon, sinong sumusunod dyan? Ang sumusunod dyan ay magbasa lang ng Biblia? Hindi Labas Ang dito, sumusunod labas. talaga dyan Labas. kung sino ang Labas dito, labas. patuloy sa Sa. sinasabing Labas. isinasalin-salin sa tradisyon religion Loka. kung sino man nanatili sa sinabi ni Kristo at sinabi sa mga apostoles. Ang mga apostoles ay namatay. May sumunod sa mga apostoles, Si mga San disipulos. Pedro, Ang mga disipulos, may sumunod sa mga disipulos, yung mga pari, mga bishop, sa Opo. Katoliko. Walang putol iyan. Pag naputol ka doon, saan ang tulay? Pag sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, ito na nga maganda eh. Pag magbasa kasi tayo ng Bible, isama-sama mo na lahat. Pag sinabi ni Kristo, I am the truth, I am the way, the truth, and the life, pagdaan, kaparaanan si Jesus, ang salita niya ay may religion. Talaga, no? Brother Ano Ike, dami po nagre-raise ng hand. Si Oh, Sister sige po, sige po. Helen, Sister Erlinda, Sige po, kanina po si sige Brother po. Greg, tsaka po si Sister Mayet. Sige, isa-isahin mo, sister. Ikaw Sige po. mag-order. Sister Mayet, Order. kanina po nakita kita na nag-raise ka ng hand. Pwede ka pong mimic po. Sige. Maraming salamat po, Yan. Sister. Thank you po, Sister Mayet. Nakita ko kasi ikaw kanina. Sige po. Sunod-sunod na po kayo, ha? Okay po, salamat. Tawagin mo lang, sister. Tawagin mo lang Sister pagkatapos. Mayet po muna. Tapos si Brother Greg, tapos si Sister Helen, tapos si Sister Okay. Erlinda po. Okay. Okay po, salamat po, Sister Seni, Brother Ike. Ito na lang po ang tanong ko, Brother Ike. Yes, nasa kwan po tayo, nasa totoong relihiyon tayo. Pero lahat, kumbaga, hindi naman siguro halos lahat ng laws natin, nalalabag natin. Kasi ang pinapanindigan na natin is nasa totoong relihiyon ako. Pero yung gawa mo, mali naman yung ginagawa mo. Ano yun, magliligtas ka pa rin? What's the use of the rules and laws? Diba? Okay. Sagutin natin, dandahan na, isa lang muna itong tanong na to. For the sake of this tanong. Yung rules and regulations, mayroon sa kada religion at mayroon tayo sa ating religion. Pag hindi pa naayon, dalawa lang iyan. Ignorante ka nga formal ignorante nga formal, alam mo pero hindi mo sinunod. Ignorante ka informal, ibig sabihin hindi mo talaga alam. Pag ignorante ka informal, walang problema doon. Ignorante ka nga formal, dineclare mo, ayaw ko, ay talagang hindi ka talaga maligtas. Wala kang ng religion eh. Ayaw mo ng religion na yan eh. Talaga? Kuha ba? Okay, yung second tanong, sister. Hindi mo sinasabing ayaw mo nga, Brother Ike. Kundi alam mo na nasa tamang relihiyon ka. Alam Okay. mo na yung relihiyon na meron ka is tama. Pero yung mga ginagawa mo naman is taliwas. Kasi ang nasa belief mo is, ay nasa tamang relihiyon ako. Tama ang kwan nila.
yung ginagawa ko, pero taliwas naman na yung bang, di ba, meron tayong 10 commandments. May mga rules din tayo sa mga catechism. Tama po ba? Yes, okay. So, alam mo naman yung tama. Alam mo naman yung pero mali pa rin yung ginagawa mo. Yung para bang ang nagiging tama na is yung bang ginagawa mo ng yung mali, gusto mong gawing tama. Parang ganun na. Okay, okay. Okay lang yan, sister. Kaya nga, sinishortcut na kita agad. Pag ang tama, ang mali, ginagawa mong tama, anong tawag doon? Ignorant with formality. Formality. Ignorant kasi, it is ignoring. Ignoring na naman yan. Formality. So, Kasi, kailangan religion pa rin po ako. Ganun po. Kasi nasa tamang religion naman ako. So, kaya nga, pag intention mo ang mali na gawin mong tama, that is ignoring the fact na totoong religion ka, ignoring na kasi yan ibig nag-negligent ka na, ay talagang maling kasalanan. Ang mali na kasalanan kasi hindi lahat ng mali ay kasalanan. Pero lahat ng kasalanan ay mali. Ngayon, yung tao na ignorant, informal, hindi nga alam. Nasa religion na tayo pero hindi mo alam eh. Okay? Hindi mo alam eh. May catechesis nga tayo pero hindi mo rin alam ang catechesis natin eh. Informal ang tawag doon. Wala kang problema doon. Kasi hindi ka nag-ignore. Bro, ay kumbaga, bro, ay So, kumbaga pumapasok yung pagkakasala kung may knowledge ka na doon. Kung yes, hindi kasi pa, hindi pumapasok. Kaya tatlong kategory, bro, ay paliwanag mo yon. Bago pumasok yung pagkakasala, may tatlong pagdadaanan ka para pumasok sa sin. Yun ay paliwanag mo, bro. Ay. Salamat, bro. sige bro, sige lang, continue lang bro. Oo, Ikaw na. yung kisi Sis Mayet, example, ignorance ka. Ignorante, parang wala kang kaalam-alam. Hindi pa papasok yon kasi ignorante ka eh. Pero dahil pag nalaman mo na yung katotohanan, gaya nito, example, yung Roman Catholic na liwanagan ka na ito yung true church, papasok na talaga sa pagkakasala, hindi ka talaga maliligtas. Kasi dinidisregard mo na yung true church eh. Ganun yung ano ni Bro Ay. Ganun din sa pagkakasala mga kapatid. Example, yung mga itaba sa bundok, alam ba nila yung pagsamba sa mga ibon, mga kahoy, walang Kaya ito yung naging mission ng mga apostol, mga kapatid na hindi na sila naging, bahala kayo sa buhay nyo, hindi Yung mga apostol, mga kapatid, umayo sila sa iba't ibang bansa, mga pagans yan. Marami silang may encounter. Ang kultura nila, kustumbre nila, ang may pagkakasala, ipako nila sa krus, ibitayin nila. Pero yun yung alam nilang tama. Pero ignorance yun. Malalim kasi bro ay, kaya paliwanag mo bro ay. Mas palaliman mo bro ay. Yung pagka-ignorante at saka yung meron ng alam. Bro, ikaw na lang bro. Okay, yan. Yung totoo yan. Yung kaya nga, dinefine na natin yung ignorant formal. Yung ignorant formal, ignoring na the fact. Alam mo, ignoring yan. So, mayroon ng intention. Okay? Mayroon ng pagtanggi, pagtakwil sa alam mo. Pag wala kang alam, ignorante, na wala talagang kalaman, informal ang tawag. Informal. Walang problema yun. Nabilong ka sa Catholic Church, hindi mo alam eh. Ang catechesis, memorize man natin catechesis, na-memorize man natin explanation doon, nakagawa na pala tayong salungat doon. Walang problema doon. Pero mga kapatid, pag sinabing nasa religion ka na tama, Katoliko, mula pa sa ating pagkabata, talagang tinuturuan tayo ng good manners at right conduct. Basic yan. Talagang hindi ka talaga mahiwalay dyan. So pag sinabing good manners at right conduct, nasa religion pa rin iyan. Kasi nagbabound yan sa iyong pinaniwalaan na mayroong Diyos po nakatingin na hindi mo nakikita, na siya yung magpipremyo sa mga taong gumawa ng mabuti at sila ang sumunod ng mabuti. Pero sa maliit pa lang yun. Ngayon, kung beyond that, na marami ng kaalaman, nagpapalawak na tayo na hindi mo alam o nakalimutan na, walang problema doon. Kasi walang knowledge nga nag-retain. Okay, knowledge nga nag-retain, na natili talaga na, na-remember ko yun. Saka mo na na-remember nga nakasala ka, walang problema doon. Na-remember mo, saka na nakasala ka. Nakalimot ka yun, walang problema doon.
Pero Tsaka, pag sige po. sorry, Brother Ike. Sorry, sige po, tuloy po. So, okay lang. Sige. Para ma-follow up agad. Isa pa po, brother, naalala ko rin na sinabi rin ni Brother Bonnie na hindi naman ang relihiyon natin ang makakapag-save sa atin, kundi yung mga ginagawa natin. Yun ang sabi pa ni Father Bonnie. Naalala ko pong sinabi niya yun eh. So, yun po. Yun, sinabi ni Father Bonnie yon without disregarding na siya ay pari po. Okay? Ibig sabihin, manatili tayong pari, talagang hindi. Nandyan ka eh. Pari ka sa Katoliko. Hindi mo pa rin ginawa. Pari ka sa Katoliko. Ginawa mo. Tanong, mayroon bang paglihis, pagkakaiba sa iyong pagkapari? Ganon din tayo. Hindi tayo pari. Laiko tayo. Kristiyano Katoliko ka. Alam mo. Ngayon, magsabi tayo, saan ka naligtas? Sa iyong pagkakaalam at pagsabuhay sa tunay na religion? Ibig sabihin, hindi ka nalihis, nahiwalay kay Kristo. Tuto yan, tuto. Ibig sabihin, all yan together. All together. Pag sinabi ni Padre Bonnie yan, ang ibig sabihin magdipesa ako, hindi niya inihiwalay na ganun ang reality niya, pari siya eh. No? Ibig sabihin, nagsabi siyang ganon for the sake of simplicity reasoning. So, ibig sabihin, direct to God, direct to Christ, ugali mo, yes po, pero tandaan natin, without disregarding nga si pari at kaalaman yan, without disregarding na ang katuruan ng good religion ay nasa good manners at right conduct. Basic din iyan. Ano bang good manners at right conduct? Makisalamuha, makikaibigan. Di ba? Kung hindi ka makaibigan, makaaway, edi makasalanan ka. Hindi ka nagpaparawad. Yung mga ganyan po. So basic yan, without disregarding. I will simply say nga, didipinsahan ko si Padre Bonnie kasi alam niya yon ang sinasabi niya. Ibig sabihin, sinisimplify lang niya na hindi makapagligtas o makatulong ang religion, ay hindi yan totoo. Makatulong ang religion sa kaligtasan po. Kasi hindi naman natin i-disregard yan. Ibig sabihin, mayroong unity sa lahat ng mga ginagawa natin kasi otherwise, hindi ito ituro ni Jesus. Hindi niya iko-correct. Okay, ganito yan. Hindi kinokorek ni Jesus ang pagkukunwari sa isang religion. Pero kasi napapailalim sila sa Hudyo nga religion, mahirap po na magpapatuloy sa Hudyo nga religion at nandoon yung pagkukunwari. Kasi nandoon na yun eh, practice na nila yun eh. Sa atin tinuturuan din sa Kristiyano Katoliko, ayon kay Kristo, na walang pagkukunwari. O di ba? So walang pagkahiwalay. Ibig sabihin, without disregarding sa iyong natutunan. Na Kristiyano ka, religion mo, ayon kay Kristo, walang pagkukunwari, yan. So ibig sabihin, kasama nga, kaya nga dinipayan ko uli, Bro, Ike, ang religion po, last na tanong ko, bro. Yes, Last. Ano pang silbi ng Great Commission yan kung hindi naman hindi importante ang reliyon na ipinalaganap ng mga apostol? Di gaya din sa Old Testament yan na maraming denominations po. Bro, meron din yung Sadduceo nga, hindi na naniniwala sa resurrection. Ang daming ikinokorek ni Jesus at mga apostol na mga aral na hindi totoo. Kung ito lang tanong ko bro simplehan mo lang ano pang silbi ng Great Commission bro na ikinokorek nila yung mga iba't ibang mga pagans, iba-ibang paniniwala kung hindi natin sundin yung totoong reliyon kasi yun yung totoong reliyon na itatag ni Jesus kasama yung mga apostolos Paano yun bro? Hayaan na lang natin, sasabihin na lang ba na sinabi ba ng mga apostol? Hayaan nyo na yan, basta good heart yung pagans na yan. Kahit na sumasamba ng Diyos-Diyosan yan, kahit na pumapatay sila ng ganito. Ganun ba? Bro, pakipaliwanag bro para mas maganda. Salamat bro. Yung sinasabing commissioning, yung inutusan ng mga apostoles sa Matthew 28, 16, 18, na go to the whole world, baptize them in the name of the Father and the Son, and teach them all. Turuan nyo sila sa lahat ninyong natutunan mula kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, that is an obligation, that is commissioning. Malaking mission iyan mula sa mga apostoles. Ibig sabihin, pag kinokomission ito ni Jesus, binigyang mission ng mga apostoles, ano ang katotohanan? Kasi may totoo talaga. Di ba? May totoo talaga at may hindi totoo. Okay.
Okay po? Last na to bro Kasi Mm. example to ano ko. Example ako na lang. Pagano ako, pero good heart ako. Maganda yung puso ko. Ano yun po? Ito-tolerate pa rin ba ng simbahan yung pagkapagano ko? Irerespeto? Di ba hindi? Ang ginawa ng mga apostoles, humayo sila sa iba't ibang bansa para i-correct yung turo ni yung ginagawa nila. Ang i-impose nila doon sa mga pinupuntahan nila yung turo na ni Jesus. Kaya dapat bro, magkasama lagi yan, yung reliyon at saka yung good heart kasi yun yung ibinahagi ni Jesus sa mga apostol, sa mga parian, mga obispo, di ba bro? So, yun ang sinasabi ko na tutuin sieme, ibig sabihin all together. All together. Okay, all together. Okay. Brother yun Ike, po. maliligo na ako. Pwede makasingit? Okay lang. No. Okay. Mayroon kasi nakalinya kanina, pero short lang yan. Sige po. Kunti-kunti lang ako. Kasi, ang religion natin ay parang kung titingnan ko ito in other way around, no? Parang yung constitution natin. May sinusunod tayong batas, mula sa ating katolikong pananampalataya, yung religion natin as Roman Catholic, no? Then, tayo din bilang tao, bilang kabahagi ng ating ano tawag nun, yung ating gobyerno, mayroon din tayong batas. So sa religion natin na sinusundan, ito yung sinasabi natin na batas ng Panginoon na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay may panuntunan at wag na nating gayahin yung mga nauna pa na ang tinuturo ni Jesus Christ ay maging maayos ang ating paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. 'Di ba the same thing din ito sa constitution natin. Na kapag ang ating ginagawa ay taliwas doon sa batas ng ating state, may consequences lahat din ito. So ganun din tayong mga tao, no? May consequences ang ating gagawin doon sa kung tayo ay tunay na mananampalataya. Paano kung nandun na nga tayo, alam na nga tayo lahat, nakakarinig na nga tayo. Anong consequences nito? It is between me and God na alam kong maling ang pumatay ng tao, ginawa ko pa rin. Di ba mayroong consequences ito, no? So palagay ko, para sa akin, ang religion ay isang gida o guide para tungo sa buhay na walang hanggan at lalong palalimin. Ang maliban na lang kung gumagawa pa ako ng laban sa batas na itinuro ng ating Panginoon. So, yun yung aking personal na at ako ay out muna sandali at ako may gagawin pa at may utos pa sa akin dito. Yun lang po ang guide ng ating Panginoong Hesukristo, itong religion natin bilang Roman Catholic na itinuro at ipinapatuloy nating mga tao, no? Tayo bilang mga disipulo, yun naman ang ating layunin dito sa mundo, ipagpatuloy ang nasimulan ng ating Panginoon. Di po ba? Ay pagpatuloy ang nasimulan ng ating mga apostoles. Ano po? Siguro yun lang palalimin at ito ay magbibigay sa atin din ng i-practice natin, not to the extent na ihiwalay naman natin. Ako lagi na ihiwalay din natin yung nasa labas, kundi bilang human, respect yun. But I have my own belief and yun po sa akin. Salamat po, Sister Rose Jean. Tawagan naman po natin si Brother Greg kasi nagtaas din po siya ng kamay kanina po. Ako'y out na Hindi salamat ako po, out. sis. Opo. Thank you. Salamat. Brother Greg, naririnig mo pa po? Siguro, kanina po kasi nag-raise siya ng hand. So, kung hindi pa po siya ready, Senny, ako din muna, Helen. Sister Senny. Ako yung mabilis na papasok na rin ako. Hinihintay na Oo, ako. kasi madami naka-raise ng hand sa Okay, atin. Sige. Brother Okay. Ike, maliwanag naman po ang sinabi ni Brother Ike. Nakakatulong ang ating relihiyon dahil tayo sagana dito sa turo at aral. So, ibig sabihin, pero hindi ito ang kabuuan. Ano po pagkakaalam ko Ang turo ng simbahang Katoliko, ang katuruan ng ating pong pinaniniwalaan,
kasagaya po nito napapalalim sa ating prayer meeting, ano? Plus mabubuting gawa, kumpleto, at ultimately grasya ng Diyos. Yan ang makapagliligtas. Ang ultimately, nasa Panginoon sa final judgment kung sino ang kanyang ililigtas. Ayan, maraming salamat po. Papandik na. Ciao, ciao. Salamat sis. O si Sister Helen naman po. Sister Helen, kayo naman po. Hello po, ako rin. Thank you. Sige po. May tanong din ako about doon sa religion. No? Isang tanong ko, bakit, Brother Ike, bakit mismo ang ating, kagaya di ba sabi mo ay tama tayo ng mga Katoliko. Bakit kahit yung Pope natin ay nire-respeto din yung kagaya yung mga Muslim, iba napunta pa nga yung Pope natin sa kanilang simbahan, nagdadasal din doon ang Pope natin. So kasi ako na-experience ko, siguro isa din ako sa mga kagaya natin dito na maraming na-meet na iba-ibang relihiyon, no? Pero nakapasok din ako sa born again kasi ang tiyahin ko ay isang yung preacher ng born again at dinadala niya ako, pero sabi ko hindi ako lilipat na sa kung saan, pero nirespeto ko sila. Tapos nung nagdasal sila ay ang sabi ko doon, nire-respeto ko. Nagdadasal sila kung siyempre respeto sa kanilang mga sinusundan. So sa akin, nagdadasal ako dahil may part doon na talagang magdasal sila, grabe. So sa akin, nirespeto ko yun. Nagdasal din ako, pero alam ko kung saan ako nagdadasal. So ang ganda naman talaga mafe-feel mo dahil alam mo kung sinong ang pinagdadasalan mo. Secondly, may isa akong kaibigan na alam ko, sinabihan ko na ng una, please, when it comes sa reliyon, respetuhin natin dahil sabi ko ay ayokong yung ma-brainwash yung mind ko, gusto ko kung saan ako, doon na ako kasi alam niyo naman yung anong reliyon ito na grabe sila talagang hinamon pa nga ako na ate, dalhin mo yung Bible mo at mag-sharing tayo. Sabi ko, Jub, pasensya kasi kahit man the same tayo pinaniwalaan, pero yung pananaw nila ay doon ka nila, syempre di ba mag-a-argument. Isa lang ito sa sinabi ko sa kanya dahil sila pag nagkasakit, hindi pwede ka agad maanuhan ng dugo maliban sa kagaya nila na reliyon. Sinagot ko pa nga, di ba isa lang ang pinanggalina natin, yung dugo natin ay ganito, saan ang galing? So, ibig sabihin yung dugo natin, mula sa simula, mayroon na yun. Bakit ayaw ninyo masalina ng dugo ng ibang Katoliko? Bakit kako yung dugo ba ng ibang hindi reliyon na kagaya ninyo, ay saan ang galing ang dugo na yun? So, parang na-feel guilty ako dahil pag nagsagot ako doon, may point So, alam ko, nagbablush siya. Isa din sa mga question niya sa akin na hindi sila si-celebrate ng December dahil doon lang sila sa pagkabanhaw. Biniro ko pa siya, paano kayo magsi-celebrate ng pagkabanhaw kung hindi nyo sinicelebrate yung pagka-tao ni Jesus, di ba? So, walang pagkabanhaw kung walang pinanganak. So, alam niyo mga kapatid, minsan yun ang masasabi ko. Nafe-feel guilt ako kasi nagbablush siya. So, hinahamon niya ako na magba-Bible study kami, Bible ko at Bible niya. Pero sabi ko, Job, pasensya na. So, nagkaintindihan kami kasi dinidiretso ko siya. So, ang tanong ko, Brother Ike, kasalanan ba na kumo sila ay ibang relihiyon? Alam natin na tayo at alam ko silang mga relihiyon nagsasabi din na tama sila. So, di ba kahit ang Pope natin nirerespeto ang Muslim na alam natin ang Muslim na kapag asawa ng 10 hanggat kaya. So, paano mo i-explain dito bro na sasabihin, although na tama nga naman si sister na sabi niya, nasa tamang reliyon nga tayo, pero
hindi naman tayo nasunod. Di ba? Tama nga din naman yun. But when it comes sa relihiyon, paano natin masabi sa sarili natin na tayo talaga ang sundin? Kasi lahat naman ng relihiyon sinusunod yung kanilang isip na sabi, tama, no? Maliban lang doon sa sinabing isang maling daan. Ano ba yun? Na relihiyon. Yun. So, yun lang bro ang sa akin. Kasi kung alam natin kung sino ang ating Panginoon, siguro kahit saan man tayo dalhin, nakapikit man tayo, siguro naman tayo ay alam natin ang ating sinusundan. Di ba bro? So pakipaliwanag din bro ng ayos kung kagaya ko, nasama ako sa mga trip, di ba? So, ang sinusundan namin, hindi ko nga natanong yan kung anong religion siya. But, bago umalis, nagdadasal siya. So, walang sign of the cross. So, kahit anong dasal man yun, ako nagsa-sign of the cross ako. So, but I accept sa prayer niya, kasi kagaya din ng prayer natin, eh. May mga sinusunod lang tayo na wala sa kanila, at wala rin sa atin. So, bakit hindi natin pipiliin yung tama na total, we are all praying for God. Alam ko, isa yung Diyos natin. Di ba, bro? Okay. Okay po. So, aklarado naman, no, yung sa sitwasyon, kondisyon. Kasi marami nang iba-ibang religion. Okay. Totoo naman, nirespeto natin, pero yung pagrespeto, hindi ibig sabihin, nag-agree tayo, di ba po? So, mayroon ngang limitasyon pa rin. Ang limitasyon sa pagrespeto, pagbigay daan, na sila po'y ibig sabihin mailabas ang kanilang religion, lalo na magtitipon-tipon, magdasal together. Pero hindi tayo magsiraan. Yun ang mga puntos diyan. Kasi mayroon talagang sinasabi si Jesus sa Ebanghelyo na sige lang, kahit na nasa labas sila, sinabi nga ni Jesus, kahit na nasa kabila sila, gumagamit sila sa aking salita, sa aking pangalan. Nakapagpalayas ng demonyo. Nalala niyo po yung bumalik ang mga apostoles? Maraming nagpapalayas ng demonyo at sumunod naman ang mga demonyo. Okay? Nagpapagaling sa pangalan mo. Anong sinabi ni Jesus? Hayaan natin sila kahit na nasa labas sila. Tinuturing nasa labas po. Nasa labas. Okay? Hayaan natin sila. At least sinabi, ginamit ang pangalan, hindi sumisira sa atin, hindi kumakalaban sa atin. Ito na nga ang warning. Ibig sabihin, mayroong nag-warning ang Katoliko. Huwag nyo kaming siraan. Yung mga ganyan lang po. Kasi sinabi ni Jesus yan. Kasi sino bang magsabi na huwag nyo siraan? Di ba yung original? Di ba yung kaisa-isa lang na founded ni Jesucristo? So, ganun na ba lang eh? So, gusto mo palang maligtas, gusto mo palang mapunta sa langit. Although iba-iba ang kaparaanan natin kasi dahil sa inyong panampalataya. Sa amin, mayroon din kaligtasan. Okay po. So, sama-sama Bro. tayo. Kakaiba lang level. Kakaibang level po. Ibig sabihin, naalala ko yung sabi ni Bro Juban. So, ibig sabihin, papasok dito yung hindi ko tanda kung anong version, no? Na yung sabi ni Jesus na yung para sa atin, ay ano nga yun? Yung sumusunod sa atin, ay ibig sabihin ay para sa atin. Ano ba yun? yung hindi kumakalaban. Sa madali sabihin, hindi kumakalaban sa atin. Nakisa yun sa atin. Pero kahit pero sinabi ni Jesus, kahit na nasa labas sila sa kabila, kasi hindi tayo kinakalaban. Ganun naman lang eh. Okay. Pero sinasabing hindi kinakalaban, ibig sabihin, mayroong panindigan si Jesus na ito yun. Tapos, bibigyan tayong example, ihimplo tayo para sa kanila. Pero kung hindi man sila nakaparte sa atin, basta wag lang tayong makiisa pa rin sila. Huwag niya tayong kalabanin. Ganun naman ang requirements. So, okay na yun mga kapatid. Hayaan natin sila. Salamat. Hindi naman. Ang hayaan na hindi nga turuan, iba yon. Itama din kung mayroong kalagayan, sitwasyon, kondisyon na makinig. Itama natin kasi yun ang komisyon. Kasi inutusan nga tayong magpaliwanag. At may kahinahon ng loob yung pagrespeto. Ang pagrespeto po ay hindi yung ibig sabihin na sumang-ayon tayo. Kaya ng sinasabing ibang religion, pinasukan ng Pope, pero yung sinasabi ni Pope, buhay pa si Pope John Paul II noon, natalala nyo na may title na libro sa English,
na sinulat niya, crossing the threshold of hope. Pag crossing, ibig sabihin lumabas na sa threshold yung turil, yung turil, yung pinaka sa atin ito, nasa pader natin ito, kwartire natin ito. Sinabi ng Pope doon sa libro, crossing the threshold of hope, na doon sa kabila may hope pa rin, pero dadalhin natin sila papasok. Kung hindi sila makasama, pupunta tayo sa kanila. Kaya nga si Pope John Paul II pumunta sa Buddhism. At the same time, sinabihan ang mga Buddhism nga, kasi kinukumpara ang religion mayroong comparative study. Sinagot ni Pope doon sa libro mismo at nagalit nga yung Budista nung sa taga Tibet, yung hindi yung Tibet na ngayon kasi iba yon. Buhay pa si Pope sinabi, yes po, mayroon tayong kanya-kanyang religion, magrespetuhan tayo, pero hindi ibig sabihin na ako'y lumabas, ibig sabihin pumunta sa inyo, nakiisa at nakisang-ayon kasi mayroon kayong panampalataya. Hindi po. Ang inyong religion ay natural religion. Pag sabi doon na natural religion, alam nyo, pag natural religion, walang mapupuntahan. Pag mamatay ka, mamatay. Ay, talaga, nandoon yung sa libro testimony, talaga nagalit ang taga-Tibetian doon. Si Pope John Paul II buhay pa noon. Kaya nga nilingkwan na crossing the threshold of hope. Doon sa labas, pupuntahan natin, papasokin natin. Pag hindi sila mapasok sa atin, walang problema. Magbigay tayo ng respeto, okay, nandoon tayo sa kanila, at the same time, magbigay tayong modelo na maayos para sa kanila. O, di ba? Klarado yan. Arrangement yan na talagang. Di ba? Isa pa bro, pasensya na, curious lang ako. Kasi bago ko ito, parang curious ako malaman bro, para at least makarinig din ako sa inyo. Bakit sila, ang mga community ito, bakit pag nagkasakit sila, importante daw sa kanila, yung dugo lang na isasalin pag nangangailangan yung isang member nila, ay yung dugo lang ng member nila, yung dapat isalin doon. Bakit hindi pwede? Sa anong sinimulan ng mga community ito, ito yung saksi na ganun sa pag-iisip nila. Dahil ang sinimulan, pero tinanong ko siya, sabi ko, di ba, ikaw Katoliko ka rin? So, the first community na sinimulan mo nung pinanganak ka, nung sa kanunuan mo, sa clan mo, ay Katoliko. Sabi niya, oo, pero napag-aralan niya daw. So, sabi ko, bakit nasalin ang dugo lang ng saksi ang dapat ninyong ilagay sa isang tao na nagkasakit? Paano kung wala? Pakipaliwanag bro, bakit ganun ang nangyari sa kanila? Curious lang ako mga kapatid. Pasensya na po. Okay, sa kanila kasing panindigan, pananaw diyan, kasi yung dugo, di ba, alam naman natin nga binasa daw nilang Biblia, nasa Biblia, na ang dugo ay buhay, nagrepresenta ng buhay. Ngayon may dugo na malapot, may dugo madumi. Ngayon sa kanilang pananampalataya, pag nakaisa ka sa kanilang religion o sekta denominasyon, lalo na itong Jehovah's Witnesses, pag nakaisa ka sa kanilang purity. Okay, pag purity, exclusive yun sa kanila. Kung may exclusivity, kakaiba din yan. Kaya nga, yun, mahirap yan. Kayo lang pala di ba bini? Kaya pareho lang yung sinasabi, kung hindi man dugo, sa sinasabing nagbitaw ng salita, na kami lang maliligtas. Exclusivity na naman. Kaya nga hindi yun. Hindi nga tayo, nag-open na nga tayo, nag-universal na nga tayo, no? Na kung mapasok kayo sa amin, okay. Kung nasa labas pa rin kayo, walang problema. Basta hindi kami exclusive, lahat po ay maliligtas ayon sa iyong katotohanan na sinumulan or sinalihan, katotohanan kasi mayroon silang katotohanan. Ngayon, at yung ayon ng katotohanan ng iyong sikta denominasyon, ayon sa religion na itinuturo na yan, ay iyong ugali, asal ay naayon doon. At maganda naman ang pagsalamuha mo sa iyong kapwa at sa Diyos. So hindi ka bumatay tao, yung mga ganyan. So lahat po ay naayon naman. Pero hindi ibig sabihin kasi naayon iyan, ay isa lang talaga ang tunay. Walang problema doon. Hindi natin pagmalaki yan, walang problema. Pero turuan natin ng maayos na kung manatili ka dyan, Brad, walang problema. Basta yung religion mo, sikta denominasyon, hindi demonyo ang itinuturo o kademonyuhan. Ganun naman kasimple po. Pero that is the last sort, no? Pero kakaiba talaga pag ang religion mo ay tama at hindi, mas lalo nang malayo sa kademonyuhan nga turo.
Salamat bro, pero pasensya na sa inyo. Alam mo, nasabi ko nga sa kanya dahil siyempre minsan nag-uusap-usap kami, pero close na kami ha. Nasagot ko bigla sa kanya na sabi ko, ibig sabihin yung mga dugo namin ay marumi. Sabi ko ganun. So, doon na bali iniwas na lang namin yung ibang istorya dahil nga baka ako sa joke kong sagot sa kanya kasi grabe ang reason niya. So, ayoko na makipagtalo. Yun na lang nasagot ko. So, ibig sabihin, ayaw ninyo mahaluan dahil yung dugo namin ay marumi. Yun na lang ang sinabi ko. Pasensya po. Oh, yes, Tama yun. yun. Tama yun si Helen. Tama yung ginawa mo. Tama po. Salamat. Kasi Amen. yun din. Yan, doon din na nag-brainwash din. The same na testimony ni Jehovah, the same nagsabi na ang Katoliko ay Babylonia. The same din kasi nag-interpret sila ng Katoliko ay Babylonia. So, ibig sabihin, minaling paggawa o paggamit ng katuruan ng religion. O, hindi, pag maling paggamit o interpretasyon sa Biblia ng religion na yan, ay mali talaga. Kasi, sabihan ko naman, founder kami ni Jesucristo, tapos sabihan kang Babylonia. So, isip lang nila iyan na minaling paggamit na religion. Lalo na paggamit sa Biblia. Okay po. Talaga eh. Okay, salamat po. Tawagan naman po natin si Sister Evangeline kasi si Sister Erlinda po kanina ang nag-raise ng hand. Ready ka na po, Sister Erlinda? Siguro nasa work. Si Brother Grover na lang po kasi nag-raise din po siya ng hand. Brother Grover, ikaw naman po. Alam mo naman ako, Sister Seri, pagbigay. Sabi nga, pag Okay. maraming gustong magpaliwanag, magpahiwatig, Sunod-sunod po kasi tayo. pagbibigyan natin sila, sabi nga. Mm-mm. Pero talagang napakabait ng ating Panginoong Kristo, di ba, Bro Coordinator? Dahil nun tayo, simula nung si Jesu Kristo at siya nang kumbaga ang ating kilalanin at nang siya muling mabuhay, binigyan tayo ng free will niya. Hindi yan pumapasok. Binigyan tayo ng pagpili. Hindi na siya pinipilit. At di yan papasok. Ang sabi ko nga palagi siya, sabi, ang katalinuhan ng isang sumusunod sa tunay na relihiyon. Yan ang palagi nating isipin. Huwag tayong makikinig tayo o nakikinig tayo. Hindi tayo kumukontra. Kumbaga may kumukontra tayo kung talagang dapat na nating kontrahin. Palagi nating ang pagpapakumbaba, ang pag-ibig, talagang kailangan at binigyan tayo ng free will ng ating Panginoong Jesucristo. Gamitin natin ang ating isip, gamitin natin kung saan tayo talaga tunay na maliligtas pagdating ng araw sa ating kamatayan. Yan ang palagi nating isaisip. Huwag tayong makipagdebate, huwag tayong makipagtalo dahil may namumuno sa kanila at may nagbe-brainwash sa kanila na iba ang katuruan. Igalang natin ang kanilang katuruan, ngunit palagi rin natin sasabihin, magnilay-nilay sila, mag-isip-isip sila sa mga nangyayari sa kapaligiran o sa tao na nakikita nila na sumusunod sa tunay na relihiyon, ang simbahang Katolika. Pero pag minsan naman ay nakikita rin naman nila na mayroong mga talagang kumbaga may halos na nakatira sa loob ng simbahan. Pero pagdating sa labas, sabi nga, kala mo'y dragon, kaya pag minsan din sila, naiisip nila, ay bakit ba naman taong simbahan yun, bakit ganun ang ugali na yun? Kaya pinaninimbang-nimbangan din nila. Pero kung tayo naman sila, madadala natin ng unti-unti sa mahinahon ng pagsasalita, sa mahinahong pagpaliwanag, na saan ba talagang nagsimula ang relihiyong iyan? Hindi katiis naman ang pinagmula na yan. Kung maipaliwag natin ng mahinusay, kumbaga may walang paggigilan o walang pag-aangilan o may mahinahon ng pagpapaliwanag, maaring mapag-isip-isip nila, oo nga naman. Ang pinagsimula ng simbahan natin, ang simula ng relihiyon ay iisa lamang pinanggalingan at iisa lamang ang nagtatagnayan kung saan nagsimula. Kumbaga may dumami riyan dahil hindi naman, karamihan namang relihiyon ay hindi naman relihiyon ng kanilang hinahabol kung hindi pera, hindi ganyan na pera, pinag-uusapan diyan. Nagpapayaman sila ng dahil sa relihiyon. Maraming yumayaman ng dahil sa relihiyon na iyan. Yun ang kanilang habol. Hindi naman talaga yung paglilingkod sa ating Panginoong Kristo ng nadubdob na paglilingkod. Ang karamihan sa kanila ay maging malakas sila, maging may power sila sa
magpapagpasunod ng ibang tao. Iyan ang ginagawa nila. Hindi katulad ng ating, kala mo naman, pag ating simbahang Katolika, wala namang sinasabing ganitong ibigay mo, ganitong perang ibigay mo. May utang ka pag hindi ka nakapagbigay ng ganoon. Dahil marami akong naging kaibigan ng mga iglesia. Pag hindi ka nakapagbigay ng pang isang buwan mong sakita mo, may utang ka, nakalista yun. Sa born again, ganoon din. Pag napunta ka rito ng pag-mission, nagkakakwento kami ng kapatid ni Cecil na pastor, sila rin daw lang maliligtas. Hindi ako kumukontra kung kayo lang maliligtas. At pasalamat, kayo lang palang maliligtas eh. Pero mas anong gawin nga nung kapatid niya kung wala pa ko nagkasakit na si Mrs. nagkasakit lahat, hindi pa rin niya nahila sa born again yung si sister wife dahil nakikita niya kung ano ang ginagawa nila pagkakatapos ng simbahan, diretso sa restaurant, kung anong may nagawang isang malinong kasama nila, pagchichismisan lahat doon, umpok-umpok sila. May ganoon bang reliyon? May ganoon bang paglilingkod sa ating Panginoong Kristo? Di ba? Di ba wala? Kaya sabi nga, dapat natin palaging iisipin, palagi natin ipapasok ang katalinawan kung saan tayo talaga dapat pumaparoon sa tunay at sa samahan nating tao kung sino ang tunay na talagang nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po at maraming salamat, Brother Ike, kung tama po ang aking mga paliwanag. Amen. Po, yun. Yung mga value, no? Value. Tama, brother, na yung value talaga makita naman natin. Alin ang mas valuable dahil sa ugali niya na nasunod ayon sa kanyang sa itinuturo sa religion na iyan. So mag-reflect naman yung mahalaga iyan, maganda iyan. Ngunit, yung mga ganyan, ngunit, pero sige lang, kahit na nandyan ka, ngunit o mayroon kang ganyan, walang problema iyan. Kasi yun ang sinasabi nga ni Jesus dito na hindi nga pagkukunwari kundi ang Diyos lang kasi nagkakaalam at the end of the time of our lives ang Diyos lang kasi nakakaalam kasi hindi naman natin nababasa ang konsensya, ang intention sa bawat isa. So, bakit ka nandyan? Bakit nanatili ka dyan? Anong rason na alam mo na? Ngayon, kung hindi mo alam, walang problema rin. Kung alam mo, bakit nanatili ka dyan? So, makaligtas ba yun sa iyo? Yun ang sinasabing the last, no? Last nga sort na lang. Na, hindi nga sa religion kasi wala ka sa tunay na religion. Ngayon, ang last sort daw yung sinasabi nga, direktahan natin, anong ugali mo? Anong pinanampalatayaan mo? Ayun. Ibig sabihin, wala na yung kinapitan na religion. Pag magkinapitan ka na religion, ay nakakatulong at nakakatulong yan. Kaya nga sa religion ay natututo tayong magdasal, natututo tayong may kamanalan, hindi po natututo tayong mag-isa. Sa religion po yan lahat din. So there are benefits, benefits beyond doubt na reasonable doubt talaga yan. Kasi ang benefits na yan, mga biyaya yan, natutunan natin mula sa religion. At pinag-usapan natin ang good Christian religion in general. Natural, nandoon na ang Katoliko. Okay, na kaisang founded by Jesus Christ. Okay po, talaga. Maraming salamat. Mga kapatid, so maliwanag po, may natutunan po tayong lahat. Nadagdagan na naman po yung ating kaalaman sa ating pinanampalatayanan. Sige po, Sisi. Sige, salita ka po. Ang lang sandali. Kasi Oo nga, kanina nakita kita kanina nag-raise ng... kasi ang ating pong pinag-uusapan ay ang religion mo, yung ating religion. Iba-ibang religion. Since ako nga po, nasabi ko na sa inyo, ako po galing sa, nasubukan ko po na pumasok sa born again. At doon ko po na-realize na mabubuti naman po sila. Talagang sinusunod nila yung katuruan sa Bible. Galit may kulang yung Eucharistia. Yun nga yung itinuro sa atin ng Panginoon, yung mga sacraments na iniwan sa atin ng Panginoong Jesucristo. At yung Eucharistia mismo na talagang ibinili niya sa mga disipulo, sa mga apostol niya, lalo kay San Pedro, no? Siya ang puno ng mga apostoles. Ibinili niya na, yun nga, yung sa huling hapunan, doon ko po napagtanto, na kulang kahit na magaganda ang pag-uugali, talagang tinutupad nila, yung mga born again po, tinutupad nila yung mga nasa kautusan sa Biblia.
pero kulang pa rin kasi nga nalilihis sa turo ng ating simbahang Romano Katoliko. Napakaganda po kung ito lang pong yung ating pong relihiyon na Katoliko. Kung ito po lamang ay naisa sa buhay talaga, yung bang naituturo sa lahat. Kasi ang ibang mga tao, ang ibang mga Katoliko, sapat na po sa kanila yung nagsisimba lamang tuwing araw ng linggo. Minsan nga, hindi pa nagsisimba. Pupunta lang sa simbahan kapag binyag, kapag may ikakasal, at kapag namatay. Yun po ang ano. Pero kung maituturo lamang po talaga ang tunay na katuruan ng ating simbahan, yung katekismo, yung mga sacraments, yung katekismo, napakaganda po ng ating religion na kinabibilangan. Tunay na makikita po natin ang kaligtasan kapag sinusunod natin ang mga katuruan. Yun po ang nagbunsod sa akin na lumabas ng Born Again. Hindi ko naman po pinagsisisihan dahil marami din po akong natutunan sa kanila sa pagdarasal. Yun nga lang po, nakita ko na may kakulangan. At ang kakulangan ay nasa sa ating simbahan matatagpuan. Hindi naman po tayo tulad ng ibang simbahan na nag-judge. Yung bang sinasabi nila sila lamang ang maliligtas. Sa kagaya sa INC, talagang mismo pagka sila'y nagre-recruit, sinasabi nila na sa kanila lamang simbahan ang kaligtasan. Kapag pumasok sa kanilang simbahan, ay sila lamang ang maliligtas at hindi tayo kabilang sa mga maliligtas. Subalit, tayo po ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Kung tayo po ay nasa ating Katolikong simbahan at tayo po ay tumutupad, sumusunod sa utos ng ating inang simbahan at sumusunod sa turo ng ating Panginoong Hesukristo, sigurado po naman na tayo maliligtas din. Yun lamang po, Brother Ike, mga kapatid, yun lamang po ang aking testimony sa aking karanasan. Salamat po. Salamat po, Sister Erlyn. Thank you po. Meron pa po? Sila kasi Sister Erlinda, yung parang nagwo-worship lang tayo, parang ganito. Pero the way mag-worship sila, kung raramdamin mo, ay ang ganda. Yun nga, ang kulang, walang misa, wala silang rosary. Pero mag-worship sila ay ang ganda. Nafe-feel ko rin yun nung sinama ako ng tiyahin ko. Pero sabi nga ng tiyahin ko, sumama ka, dinala ako doon nung nag-worship sila. Ay lahat sila nakapikit, no? Nakapikit talaga sila. Tapos ang tiyahin ko ay siya daw ay nakadilat. So nangusyuso ang tiyahin ko. Tapos sabi ko sa kanya, uy, hindi maganda yun ha, ikaw ang nagkasala doon. Sabi ko, kung ramdam mo yung the way na magdasal sila sa dinadasalan mo, ay mafe-feel mo talaga ang Panginoon. So, salamat Sister Erlinda. Ayan, maraming. Ako din po ako sa Born Again eh. Tapos nakikinig din po ako sa teaching sa Bible. Yun lang naman po ang habol ko doon, yung isa naman po yung tinatalakay, hindi man po nataliwas sa pinag-uusapan. Kaya minsan maganda din yung nakakapakinig tayo, nakakakuha din po tayo ng magandang asal sa kanila. Sabi nga, kung ayaw mo, di wag mong sundin. Kumbaga, iwaksi mo yung masama at